Welcome back dito sa channel natin. Magbibigay naman tayo ng latest update sa ginagawa ng mga MRT7 stations. Medyo matagal na rin pala yung huling update natin. Una nating madadaanan ang University Avenue Station. Ito ay isang underground station katulad din doon sa Quezon City Memorial Circle Station. Mamaya dadaanan natin yan pagbalik. Ang susunod naman ay ang Tandang Sora Station. Tapos na pala yung ginawa na elevated walkway mula dito sa hagdanan papunta dyan sa station. Kung mapapansin natin, may similarity ang linya ng MRT3 at MRT7. Ang pinagkaiba lang ang design ng mismong station building. May elevated na part at meron ding nasa ground level katulad nito. By the way, ang contractor na gumawa sa MRT3, ang EEI, siya rin ang gumagawa ngayon dito sa MRT7. Mas mahaba nga lang ang linya ng MRT7 at magkakaroon nga ito ng 14 na mga stations mula North Avenue sa Quezon City hanggang sa San Jose del Monte, Bulacan. Pero sa ngayon, 12 na station ang active na ginagawa at ang dalawang station sa dulo, ang Tala at San Jose del Monte, ay madidelay muna. Pero ayon pa sa latest na announcement ng Department of Transportation at ang San Miguel Corporation na nagpapatayo nito, posible na maging partially operational ang 12 na mga stations sa kalagitnaan ng susunod na taon, year 2027. Approaching na tayo dito sa Don Antonio Station. Ayan, makikita naman natin tuloy-tuloy na nga ang test run ng mga tren. Dito sa Don Antonio Station, mukhang gagawin na itong gitna.
Karamihan sa mga station ay elevated at meron ding below the ground at 2 station naman ang nasa underground. Ang susunod na station ay elevated din. Ito ang Batasan Station. Ayan guys, mukhang gagawin na rin dito sa gitna. Pagdating naman dito sa may bandang Batasan, ang linya ng MRT7 ay bababa na naman dito sa ground. At eto na nga ang susunod, ito ang Manggahan Station. Kakaiba yung design ng station dito. Ayan, makikita naman natin ang mga hagdanan ay nandito sa labas. Ganito ang dadaanan ng mga commuters, parang ramp. Sa tingin ko, ang footbridge dito ay temporary lang at tatanggalin din ito kapag natapos na yung station. Ayan, ganito ang design ng station, tinatawag na depressed o nasa below the ground. Kung ikukumpara natin, parang Buendia Station ng MRT3. Mapapansin din natin medyo maliit lang yung platform area. Dito sa kabila, mukhang tapos na yung dadaanan ng mga commuters. Connected na rin yan dito sa elevated walkway papunta sa loob ng station. Ayan guys, ganito yung ramp na dadaanan ng mga commuters. Hindi siya katulad ng ibang mga train station na hagdanan.
Andito naman tayo sa kabilang side sa harap ng station. Sa kabila din, mukhang tapos na rin yung ramp. Medyo mahaba nga yung area na sinasakop nitong mga ramp ng MRT7. Hindi na pala tayo pumunta ng Doña Carmen Station at Regalado Station, pati na doon sa Mindanao Avenue Station at Quirino Highway Station. May Sacred Heart Station pa, medyo malayo na kasi. Napaka-busy din ng lugar na ito at inaasahan na marami ang sasakay at bababa. Expected talaga na marami ang mga pasahero na sasakay dito sa MRT7 kapag naging operational na next year. Dadaanan naman natin itong kabilang side ng mga stations. Ayan, mukhang tapos na nga dito sa kabila ng Batasan Station. Don Antonio Station naman tayo. Ayan, makikita nga natin dito yung tren. Ang mga train set na yan ay gawa ng Hyundai Rotem ng South Korea. Kakaiba talagang disenyo ng Tandang Sora Station, kabila lang. At ito na nga finally, nandito na naman tayo sa University Avenue Station, dito naman sa kabilang side. Maglalagay din dito ng elevated walkway papunta dyan sa gitna kung nasaan ang station. Anong masasabi nyo sa progress ng proyektong ito? Excited na ba kayo na maging operational na ang MRT7 next year? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-subscribe, i-like, i-share ang video ito. Thank you for watching!